Sa dahig ay dumating po itong si Senator Marcolita. Ginulat ang lahat at sorpresa po yung kanyang pagdating. At sa dahig din po ay nilatag ni Senator Marcolita kung paano at ano po yung mga pagkakamali nitong Marcos administration sa pagpapaaresto kay President Duterte. At nangako po itong Senator Marcolita na magtutulungan para po mabilis yung pagpapauwi ni Tatay Digong. At para po kay Amy Marcos din, mga kababayan, ay pinangako niya rin na gagawin niya ang lahat sa harap ng mga OFW na makauwi po si President Duterte. And marami pang iba ang nagsasanib pwersa ngayon, nagtulong-tulong para matulungan na mapauwi po itong si President Duterte. At itong pag-promote ni Bongbong Marcos kay Torre ay tila bang magpapakita rin ng pagiging mahina po ni Bongbong Marcos. At yan po ay pinagtatawan lamang ni Congressman at ngayon Senator Marcolita. Mga kababayan natin, abangan natin ang pag-uwi ni Tatay Digong. Yan po yung laging sinasabi ng mga kaalyado po ni President Duterte na nandun ngayon sa dahig. Ano kaya ang kanilang internal na pinag-uusapan na hindi po natin alam? Dapat na ba nating ikakatuwa ito na dumating po yung ilang kilala na mga taga-suporta ni President Duterte? At pakinggan po natin, mga kababayan, kung paano po nilantad ni Senator Marcolita ang katotohanan at posibleng magagamit po nila sa pagpapapalaya kay Tatay Digong. Okay, let's go. Panoorin natin, mga kababayan. Kilala niyo ba si General Torre? Kilala, siyempre. Si General Torre, Diwata. bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Yun, isa pa yan. Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. So, tingnan nyo ha, base po dito sa kinikwento at sinasabi po na proseso dapat na ginawa ng Marcos Jr. sa pagpapadala kay President Duterte sa dahig. Dapat na yung mga original. So, nagpapakita lang, mga kababayan, nagawa-gawa lang po talaga nila yung aresto kay Tatay Digong at sila mismo yung humatid dyan sa ICC. At yung Interpol ay parang ginamit lang na alibay, mga kababayan. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi. Yun lang, walang kapangyarihan. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang okay na ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maaabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas.
Tama. Akalain mong dadalhin dito? May araw na ako. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Alam mo yung tanong na yan, mga kababayan po natin, no? Sinagot ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yung tanong na kung yung justice system natin ay gumagana pa ba, yung station natin ay gumagana pa ba. Sinabi yan ng DIJ, no? At ng DILG na nung maipabalik nila itong si TV sa Pilipinas, dito daw po nila napatunayan na gumagana po yung ating justice system. Yun naman pala. Kung gumagana yung ating justice system, bakit pa nila pinadala si President Duterte sa daig? Gumagana kung yung purpose po nila, no, ay makikinabang sa kanila kung yung taong arestuhin nila galing sa ibang bansa, no, at gusto nilang husgahan sa Pilipinas. Pero kapag ang tao ay hindi nila kayang patunayan, no, sa mga allegation po nila, ipapadala nila sa mga dayuhan para mahirapan po na makauwi sa Pilipinas. At yan po ang ginawa ni Marcos Jr. kay President Duterte. Our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang hustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Alabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun eh. Iyon, tama po yan mga kababayan po natin. Ang galing po ng mga binitawang statement po ni Senator Marcolita, no? Na yung war on drugs ay hindi daw po pwedeng maikonsidera na ito po is crimes against humanity. Dahil ito po ay programa ng gobyerno at dahil mga kriminal itong nagpapatakbo ng kalakaran ng illegal na droga ay talagang may mamatay at may mamatay. At yan po ay isang sampal dito po sa mga nagsasabing mga biktima sila ng Ijiki tapos ngayon gusto pa daw po nila gumawa ng movie regarding sa Ijiki, no? Para gusto talaga nila masira itong mga Duterte at gusto nilang ipagmuka na mali po ang kampanya laban sa illegal na droga. Pero ngayon, tingnan mo, gusto na pong sundan ni Marcos Jr. dahil karamihan sa ating mga Pilipino at tayo din, obserba po natin, no, na talagang lumalala na ngayon ang kalakaran ng illegal na droga sa Pilipinas. Na yan dapat po ay mawakasan at sana, no, malapit ng talagang matotally wipe out kung ipinagpatuloy lang ni Marcos Jr. ang sinimulan ni President Duterte. Kaso wala eh. Lame duck, mahina, weak leader. Kaya ito, tiis-tiis na lang po tayo. Kagaya na sinasabi ni Mayor Baste na may 3 years pa tayong pagtitiisan. Sana hindi na po umabot. Thank you and salamat po kay Senator Marcolita sa lahat na nandyan at tumutulong na mapauwi si Tatay Digong. Hopefully makauwi po siya bago po mag-oath taking. Iyon, maraming salamat and God bless mga kabayan.